Inamin ko na. Mm. Tapos na. Matagal na. Inamin mo na lahat. Ako. So, Parang hindi ko amin eh. Nakita sa CCTV, kinuha ko. Alam niyo po ba ang hanay-hanay ng pagtitrending ni Mima Otlum? Una, bilang isang street entertainer, ako po ay nag-trending sa Pugong Biyahero, interview ni Pugong Biyahero. Pangalawa, kaya po ako naging si Otlum dahil nag-trending po ako bilang si Thomas Shelby ng Manila o Peaky Blinders. Tinawag po akong Becky Blinders. Pangatlo, isang pulubing nag-Starbucks at nilait ako ng mga social climbers. Dito mismo yan. Vlogger also. yes. Kamusta ka? Hello there. Napanood niyo po ba yung trending ko na video with Oo. Denton Show? Doon, binulilas ko na lahat. Wala akong tinira sa sarili ko. All out. Sabi ko nga po, ang pagiging totoo sa sarili sa Pero glow tayo ngayon kasi naka-foundation ito. Not even, kahit burahin ko. Kasi hindi ako nasasabunan. Ah, wow. Very chocolate. So, ano ang nangyari na sa'yo? Well, luckily, even though I don't have any collaborations because all those vloggers had left me alone, even though I'm alone, God gave me the opportunity to still, you know, mapangalagaan ko ang kasikatan ni Mima Otlum. Alam niyo po, ako po'y napakasaya ko dahil nung pista ng Quiapo, ako po'y nagsimba. Wow. At napakarami totoo yung mga ngitiyakap nila sa akin, nagpa-picture sa akin. Alam nyo, wala talagang personalidad na sumikat ang nalaos. There is no word such laos. Maaari niyang lumamlam ang bituin, pero who knows tomorrow. Lalo na at ang Mima niyo po, hindi ko kaya iangat ang bangko ko. Kayo na umusga kung may talento ako, wala. Pag-arte, pag-awi, pag-entertain. At pagiging bukas ng puso at pagbibigay ng kaalaman sa mga nadirinlan. Alam nyo, nakagawa man ako ng mali, pero may naulit pa since then, wala. Kung pakukunin nyo ako ng NBI at police clearance, I have no derogatory records. At mapalad ako na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na sumikat, hindi lahat sumisikat. Totoo. Yung iba kahit magubot-ubad na, kung hindi para sa kanila, hindi talaga para. Totoo yan, yes. Alam niyo po, nananawagan ako sa mga bashers na minsan maghinay-hinay tayo sa pang-husga ng kapwa. Minsan gawin natin humarap tayo sa salamin, tingnan ng ating sarili bago tayo pumunta. In the Bible, linisin mo muna ang dumi ng iyong bakuran bago ka tumingin sa publing nagkatahilan sa iba. Wala pong nabubuhay na perfecto. Inamin ko na. Tapos na. Matagal na. Inamin mo na lahat. Ako. So, Parang hindi ko amin eh. Nakita sa CCTV, kinuha ko. opo. O, nakita nyo rin ba na sinoli ko? Wala. Pero sinoli ko po yun. I am appealing to all the hearts of the vloggers who have had collaborations with me. You have earned enough. Might as well share your blessing. Pero wala ka man lang bang wala kang channel, wala kang Meron na po ako ngayon. Mm-hmm. Naka-professional mode po ang aking Facebook account. So, umi-earn po siya. Ay, good. Hindi ko pala naaayos, naka-pending po yung mga stars ko. Pero makukuha ko pa daw yun. Yes, pag na-meet mo yung kailangan ng about sa mga star. Ng Diyos, magle-level 1 na rin po ang page ko. Wow, good luck. So saan ka ngayon? Kasi dito ka madalas. Kasi wala pa po akong pangalan sa social media, ma'am. Dito na ako talaga. Dito noon, nung hindi ako kilala, alam niyo ba, pag kumakanta ako dito, tatapuin ako parang aso. Bakit? Bawal daw yun. Bawal? Alam Kumakanta niyo ka po, lang naman, Sa bawal? mundong ibabaw, gumawa ka ng mabuti kung ipagbabawal. Gagawa ka ng masama, bawal pa yun. Saan tayo lulugar? Totoo. Alam nyo, sa mga mayayamang ito, sa mga may kakayanan, huwag nyo naman pong titilin ang karapatan ng bawat taong mabuhay. Totoo, may mayaman at mahirap. Kayong mayaman, nasa inyo na lahat. Huwag nyo namang sikilin yung isang mahirap na naghahanap buhay lamang sa malinis na paraan. Alam nyo, if you travel abroad and if you just look into our World Wide Web, nakikita nyo na may street entertainers talaga ako.
Meron sa province here in the Philippines, parang wala namang innocent. Yes. Ang pag-awit ay hindi masama. Ang paghingi ng alms o limos ay hindi masama. Hindi naman pinipilit ang tao nagbibigay. So, yung tirahan mo, saan ka nakatira ngayon? Saan ka natutulog? Kung dito ka araw-araw, dito ka lang. Dito na po ako, nasa kali na po ako. Pero pinipilit ko maging maayos, maging malinis. Para po sa ito po. Pero may araw, talagang wala akong panigo, wala akong pampalaba. Kung akong taong basa. Pero kailanman, hindi ako mahihiya. Hindi dapat mahihiya ang pagiging mahihiya. Yes. Yung probinsya mo? Bulacan, wala na po akong babalikan doon. Patay na po ang nanay at tatay ko na wala po akong kapatid. Kaya doon nga po ako nalungkot. Doon ka na talaga. Thank you, Utlom. Nakita lang kita dito. Yung pagsabi mong hi. Kasi napanood din kasi kita sa kasamahan ko na vlogger. Napanood kita kaya. Biyahero. Alam niyo po ba ang hanay-hanay ng pagtitrending ni Mima Utlom? Una, bilang isang street entertainer, ako po ay nag-trending sa Pugong Biyahero, interview ni Pugong Biyahero. Pangalawa, kaya po ako naging si Utlom dahil nag-trending po ako bilang si Thomas Shelby ng Manila o Peaky Blinders. Tinawag po akong Becky Blinders. Pangatlo, isang pulubing nag-Starbucks at nilait ako ng mga social climbers. Dito mismo yan. Talaga? At pang-apat pa lang po ang KMJ. And everything is history. Ang daming naganap at ang dami kong nag-trend pero hindi ako ang kumita sila. Sa lahat po ng mga nakakulab ko, takas na po ako at habang buhay kong tatanong yung utang na loob kay China Roses kung bakit buhay po ako. Kaya supportahan po natin lahat ang achievements ni Ate China Roses. Hindi man na kami nag-uusap ngayon, pero dahil sa kanyang buhay ako, ate, I love you, mga China Roses. Hindi ka na niya kinakausap? Wala ka ng contact sa kanya? Hindi ka nagbe-message? Mag-message, I try. So busy siya pa, okay lang. Baka mayroon kang panawagan sa kanya. Ate China, mahal kita. Day one. Ate, ang ako sa'yo. Pag nanghingi ako sa'yo, hindi mo kita mapipilit kung wala, di ba? Yes. Alam mo. Lahat ng binigay mo sa akin, kung sa loob mo yung binigay at tinanggap ko. Kung naibenta ko man ang mga bagay na ito, para iligtas ako sa kung ano mang bagay na kailangan ko. Tatandaan po natin na kaya nagpupundar ang tao para sa oras ng kanyang kagamitan. Meron siyang maibibenta, maisasala para hindi siya magiging ng kanyang kapwa. Yun, so nabigla ako sa pagdating ni Utlom dito mismo sa aking harapan na tamang upo lang ako ng panandalian at siya pala ay may 2 anak, isang babae at lalaki pero hindi niya po kasama. So nandoon yung kanyang 2 anak sa nanay at nakatira sa Bulacan. Ayan, so sino po ba ang nakakakilala dito kay Utlom na dito na lang po sa Manila Bay? Pakalat-kalat na lang daw po siya, sabi niya, pero ginagawa niya po ng paraan yung kanyang sarili na maging maayos naman po.